Naisip mo na ba kung anong trabaho ang maaaring pinagkakitaan mo kung nabuhay ka noong wala pang smartphone, computer, refrigerator, automated machines at makabagong kuryente? Sa panahon ngayon, isang pindot lamang sa cellphone ang kailangan upang tumawag, magtakda ng alarm, mag-type ng dokumento o manood ng pelikula. Ngunit nung nakalipas na mga siglo, may mga totoong taong binabayaran upang gawin ng mano-mano ang mga gawaing otomatiko na nating natatapos ngayon. Ang ilan sa mga trabahong ito ay dating mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. May mga taong nagigising ng madaling araw upang kumatok sa bintana ng mga manggagawa. Mga lalaking naglalakad gabi-gabi upang sindihan ang bawat ilaw sa kalye. At mga mathematician na tinatawag na computer dahil sila mismo ang gumagawa ng napakahabang kalkulasyon. Kung wala sila, maaaring hindi gumana ng maayos ang mga lungsod, pabrika, komunikasyon, negosyo, at maging mga unang programang pangkalawakan. Ka-amazing! Ano-ano nga ba ang mga in-demand na trabaho noon? Ngunit halos napalitan na ng teknolohiya at pagbabago ng pamumuhay. Kaya kung handa ka na, tara, simulan na natin. Number 10. Switchboard Operator. Ang mga taong mano-manong nagdurugtong ng tawag bago nagkaroon ng direct dialing, touchscreen phones at automated telephone networks. Hindi basta-basta direktang nakakatawag ang isang tao sa nais niyang kausapin. Kadalasan, kailangang iangat muna ng tumatawag ang receiver at hintayin ang boses ng isang switchboard operator. Itatanong ng operator kung anong pangalan o numero ang nais tawagan. Sa kanya mano-manong isasaksak ang isang cable sa tamang butas ng malaking switchboard upang pagdugtungin ang dalawang linya. Kapag natapos ang tawag, kailangan din niyang tanggalin ang koneksyon upang magamit muli ang linya. Maraming switchboard operator noon ang kababaihan. Tinatawag pa nga silang hello girls. Dahil sila ang unang bumabate at sumasagot sa telepono. Hindi lamang sila kailangang mabilis kumilos, kailangan din nilang maging mahinahon, malinaw magsalita at mahusay makinig kahit sabay-sabay na lumilitaw ang maraming signal sa kanilang harapan. Noong unang digmaang pandaigdig, gumamit pang United States Army ng mga babaeng bilingual telephone operator upang mabilis ang paghahatid ng mga mahahalagang mensahe sa pagitan ng mga unit ng militar. Unti-unting nawala ang tradisyonal na trabahong ito nang ipakilala ang electromechanical at kalaunan ay electronic at digital switching systems. Hindi na kailangang may taong pisikal na magsaksak ng cable dahil automatikong hinahanap ng network ang tamang linya. May switchboard at telephone operators pa rin sa ilang hotel, ospital, malalaking opisina, emergency service at answering service nitong 2026. Ngunit hindi na katulad ng dating napakalaking hanay ng mga operator. Tinataya rin ng US Bureau of Labor Statistics na patuloy na mabilis na pababa ang bilang ng telephone at switchboard operators. Dahil na rin yan sa automation, voice menus at internet-based communication. Number 9. Ice cutter. Ang mga taong umaani ng yelo mula sa nagyayelong lawa bago naging karaniwang kagamitan ang refrigerator at freezer. Ang yelo ay hindi basta ginagawa sa loob ng isang makina. Sa mga bansang may matinding taglamig, may mga manggagawang tinatawag na ice cutters o ice harvesters. Pumupunta sila sa mga nagyayelong lawa at ilog. Kapag sapat na ang kapal ng yelo, nililinis muna nila ang ibabaw nito bago lagyan ng magkakapantay na guhit. Gamit ang mahabang lagari, pait, panghiwa, kabayo at espesyal na kagamitan. Hinihiwa nila ang yelo upang maging malalaking bloke. Napakabigat at mapanganib ng trabahong ito. Maaaring mabasag ang yelo at mahulog ang manggagawa sa napakalamig na tubig. Matapos mahiwa, kailangang hilahin ang mga bloke patungo sa pampang at dalhin sa isang ice house. Ang ice house ay nilalagyan ng makapal na insulation tulad ng dayami o kusot ng kahoy upang hindi agad matunaw ang yelo. Pagkatapos, ibibenta at inihahatid ang mga bloke sa mga tahanan, hotel, tindahan, ospital, barko at negosyong nangangailangang panatilihing malamig ang pagkain at inumin.
Noong huling bahagi ng 1800s, maraming sambahayan ang gumagamit ng kahoy na icebox na nilalagyan ng malalaking bloke ng natural na yelo. Bumagsak ang natural ice industry nang umunlad ang mechanical refrigeration at nagsimulang magkaroon ng electric refrigerator ang mga bahay at negosyo. Hindi na kailangang hintayin ang taglamig, maghiwa ng yelo sa lawa o mag-imbak ng libu-libong bloke sa isang malaking gusali. Maaari nang gumawa ng malinis na yelo anumang oras gamit ang makina. Sa kasalukuyan, isinasagawa pa rin ang tradisyonal na ice harvesting sa ilang lugar bilang historical demonstration, festival o educational activity. Ngunit bilang malawakang komersyal na trabaho, halos tuluyan na itong napalitan ng industrial ice plants, refrigeration systems, freezers at automatic ice makers. Number 8. Lamp lighter. Ang tagasindi at tagapatay ng mga ilaw sa kalye. Noong wala pang electric streetlights, ang mga kalye sa maraming lungsod ay gumagamit ng kandila, oil lamp o gas lamp. Upang lumiwanag ang mga daan pagsapit ng gabi, kailangan ang lamp lighter. Naglalakad siya sa itinakdang ruta habang may dalang mahabang patpat, maliit na hagdan, posporo, langis at iba pang kagamitan. Isa-isa niyang binubuksan ang takip ng lampara at sinisindihan ng apoy. Pagsapit naman ng umaga, babalikan niya ang mga ito upang patayin ng apoy at tiyaking ligtas ang bawat poste. Hindi lamang pagsisindi ang trabaho ng lamp lighter, kailangan din niyang linisin ang salamin, palitan ng sirang mitsa o gas mantle, tingnan kung may tagas at iulat ang anumang nasirang poste. Dahil palagi siyang nag-iikot sa gabi, may ilang lamplighter na nagsisilbering parang bantay ng komunidad. Napakahalaga ng kanilang tungkulin dahil ang madilim na kalye ay maaaring pagmula ng aksidente, pagnanakaw at iba pang panganib. Nagsimulang gamitin ng malawakan ang gas street lighting sa Britain noong unang bahagi ng 1800s. Kaya naging regular na trabaho ang lamp lighting sa maraming lungsod. Nawala ang pangangailangan sa libu-libong lamplighter nang maging laganap ang electric streetlights at automatic timers. Hindi na kailangan ng taong isa-isang nagsisindi ng poste dahil maaaring kontrolin ang buong sistema gamit ang electrical switches, light sensors at computerized networks. Gayunpaman, hindi ganap na extinct ang trabahong ito. May mga makasaysayang distrito sa Europe na nagpapanatili ng gas lamps at tradisyonal na lamplighters para sa turismo at cultural preservation. Sa London lamang ay mayroon pa ring mahigit 1,000 gumaganang heritage gas lamps, bagaman marami sa mga ito ay gumagamit na rin ng automatic mechanism. Number 7. Human alarm clock o knocker-up. Ang taong binabayaran upang gumising ng mga manggagawa bago naging mura at maaasahan ang alarm clock. Isang problema para sa ilang bahagi ng Europe, lumitaw ang trabahong tinatawag na knocker-up o knocker-upper. Sila ang human alarm clock ng kanilang panahon. Binabayaran sila ng mga manggagawa upang pumunta sa kanilang bahay bago magbukang liwayway at kumatok sa pinto o bintana hanggang sa makitang gising na ang kanilang kliyente. Gumagamit ang mga knocker-up ng iba't ibang paraan. Para sa mga bahay na nasa unang palapag, maaari silang gumamit ng maikling kahoy na pamalo. Para naman sa bintanang nasa ikalawa o ikatlong palapag, gumagamit sila ng napakahabang kawayan o magaan na poste. May isang tanyag na knocker-up na gumagamit umano ng pea shooter upang tamaan ng tuyong gisantes ang salamin nang hindi naiistorbo ang buong kapitbahayan. Karaniwan silang binabayaran ng ilang barya bawat linggo, kaya kailangang marami silang regular na kliyente upang kumita ng sapat. Unti-unting naglaho ang trabahong ito nang maging mas mura, mas maliit at mas maaasahan ng mechanical at electric alarm clocks. Kalaunan ay dumating ang digital clock, wristwatch alarm, radio alarm, cellphone at smartphones. Sa Britain, may ilang knocker-up pa rin umano na nagtatrabaho hanggang dekada 1970. Ngunit hindi na ito kinikilalang regular na propesyon sa 2026. Sa kasalukuyan, kayang magtakda ng isang tao ng maraming alarm, gumamit ng vibrating smartwatch o magpagising sa automated hotel service. Mga tungkuling minsang pinagkakakitaan ng isang totoong taong nakatayo sa labas ng bintana. Number 6. Manual pin setter o pinboy.
Ang mga batang nag-aayos ng bowling pins bago magkaroon ng automated pin setting machine. May mga batang lalaki o kabataang manggagawa na nakaupo sa likuran ng bowling lanes. Tinatawag silang pin boys o manual pin setters. Pagkatapos ng bawat tira, kailangan nilang mabilis na alisin ang mga natumbang pin. Isaayos ang 10 bowling pins sa tamang pwesto at ibalik ang bola sa manlalaro. Kailangang matapos nila ito sa loob lamang ng maikling panahon upang hindi magtagal ang paghihintay ng mga naglalaro. Mapanganib ang trabahong ito dahil mabibigat ang bowling ball at pins at maaring tamaan ang pin boy kapag hindi siya agad nakaiwas. Maingay rin sa likuran ng bowling lane, madulas ang sahig at paulit-ulit ang pagbubuhat at pagyuko. Marami sa mga pinboy noon ay bata o teenager na nagtatrabaho sa gabi, kapalit ng maliit na sahod at tip. Kapag maraming lane ang ginagamit, kailangan nilang kumilos ng mas mabilis. Nung kalagitnaan ng ika-20 siglo, ipinakilala ang fully automatic pin setter o pin spotter. Kayang walisin ng makina ang natumbang pins, itaas ang mga natitirang nakatayo, maglagay ng bagong set at ibalik ang bola. Noong 1951, sinubukan ng AMF ang isang 12-lane installation na gumana ng walang pinboys. Habang inilabas naman ng Brunswick ang Model A noong dekada 1950, halos tuluyan itong inalis ang manual pin setting bilang regular na trabaho. May ilang lumang bowling alley pa rin na gumagamit ng tao para sa tradisyonal na laro, ngunit ang modernong kapalit ng pinboy ay technician o mechanic na nag-aayos ng automatic machines kapag nagkakaroon ng bara o ng sira. Number 5, human computer. Ang mga taong gumagawa ng kalkulasyon na ginagawa ngayon ng computer. Bago naging tawag sa isang electronic machine ang salitang computer, ito ay titulo muna ng isang tao. Ang human computers ay mga mathematician na binabayaran upang magsagawa ng mahaba at komplikadong kalkulasyon. Gumagamit sila ng papel, lapis, logarithm table, slide rule at mechanical calculator upang makuha ang tamang sagot. Kabilang sa kanilang trabaho ang pagkalkula ng astronomical data, engineering measurements, insurance tables, navigation routes, artillery trajectories, aircraft performance, at iba pang problemang nangangailangan ng napakataas na katumpakan. Maraming human computer ang kababaihan dahil madalas silang ituring noon na mas murang labor kaysa sa mga lalaking engineer, kahit napakahalaga at napakahirap ng kanilang trabaho. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, daan-daang kababaihan ang nagsagawa ng ballistics calculations para sa militar. Sa NACA na naging NASA kalaunan, nagsimulang kumuha ng mga babaeng computer noong 1935. Noong 1943, kumuha rin ito ng mga African-American women upang tugunan ang kakulangan ng manggagawa. Kabilang sa pinakataniyag na human computer sina Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, at iba pang mathematician na tumulong sa aeronautics at unang space missions. Nang dumating ang programmable electronic computers, hindi agad nawala ang mga human computer. Marami sa kanila ang natutong gumamit ng programming languages at naging programmer, engineer, analyst o computer scientists. Ang pagkakaiba ay hindi na sila ang mismong gumagawa ng bawat arithmetic operation. Nagbibigay na sila ng job title na human computer para sa pangkat ng mga taong magkakatabing nagsusulat ng kalkulasyon sa papel. Gayunpaman, nananatili ang kanilang pamana sa modernong data analysis, software engineering, aerospace computation, artificial intelligence at scientific research. Number 4, milkman. Ang araw-araw na naghahatid ng sariwang gatas sa bahay noong hindi pa karaniwan ang refrigerator at supermarket. Madaling mapanis ang sariwang gatas. Dahil dito, kailangang mabilis itong makarating mula sa dairy farm patungo sa mga mamimili. Dito unang naging mahalaga ang milkman. Madaling araw pa lamang ay umiikot na siya gamit ang kariton o bisikleta. Truck o kaya naman ay sasakyang hinihila ng kabayo. Iniiwan niya sa pintuan ng bawat bahay ang mga babasaging bote ng sariwang gatas at kinukuha ang mga bote noong nakaraang delivery upang linisin at gamitin uli.
Madalas ay regular at personal ang ugnayan ng milkman sa mga pamilya. Alam niya kung ilang bote ang kailangan ng bawat bahay at kung anong araw sila kukuha ng cream, butter, itlog o iba pang dairy products. May mga customer na nagiiwan lamang ng maliit na note o token upang sabihin kung ilan ang kanilang order. Naging mas malinis at organisado ang milk delivery nang lumaganap ang paggamit ng purpose-made glass milk bottles noong huling bahagi ng 1800s. Sa ilang lungsod, naging requirement pa ang paggamit ng selyadong bote upang mabawasan ang contamination. Bumaba ang pangangailangan sa araw-araw na milkman nang magkaroon ng refrigerator ang karamihan sa mga bahay. Umunlad ang pasteurization at refrigerated transport at naging madaling bumili ng gatas sa supermarket. Nakatulong din ang paggamit ng disposable cartons at plastic bottles dahil hindi na kailangang isauli at linisin ang babasaging bote. Hindi lubusang nawala ang milk delivery pagsapit ng 2026. Sa katunayan, bumabalik ito sa ilang lugar bilang premium subscription, organic farm delivery at reusable bottle service. Ngunit ang tradisyonal na milkman na kilala ang halos lahat ng pamilya at araw-araw na nagiiwan ng bote sa bawat pintuan ay napakabihira na. Number 3, traditional na film projectionists. Ang taong nagpapatakbo ng malalaking reel sa sinehan noong gumagamit pa ng 35mm at 70mm film ang mga sinehan. Hindi maaaring pindutin lamang ang isang computer file upang simulan ang pelikula. Ang projectionist ang naghahati-hati sa maraming reel sa isang pelikula. Kaya kailangan niyang pagdugtungin ang mga ito sa tamang pagkakasunod-sunod. Inilalagay niyang film sa projector, inaayos ang focus, liwanag, framing at tunog, at binabantayan ang buong palabas upang matiyak na walang mapuputol, masusunog o magkakaproblema sa projection. Kinakailangan ng projectionist ang matinding concentration at kaalaman sa mechanical equipment. Kapag dalawang projector ang ginagamit, kailangan niyang magpalit mula sa isang reel patungo sa susunod nang hindi napapansin ng audience. Kapag nagkamali ng timing, maaaring biglang mawala ang larawan o tumigil ang pelikula. Ang lumang film stock ay maaari ring magasgas, mapunit o masunog kapag mali ang pagkakakabit. Bukod sa pelikula, kailangan panatilihing malinis ang lenses, sprockets, sound heads at iba pang sensitibong bahagi ng projector. Pagsapit ng dekada 2010, mabilis na lumipat ang malalaking sinehan sa digital cinema. Sa halip na mabibigat na reel, ipinapadala na ang pelikula bilang encrypted digital package at inilalagay sa cinema server. Maaari nang iprogram ang trailers, advertisements, ilaw, tunog at mismong pelikula. Dahil dito, kakaunting tao na lamang ang kailangan sa projection booth. Ngunit hindi ganap na nawala ang projectionist sa 2026. Tinatala pa rin ng ONET at Bureau of Labor Statistics ang trabahong ito kabilang ang digital projectionist at projection technicians. May analog film specialist din sa archives, museums, festivals at specialty cinemas na nagpapalabas pa rin ng 35mm at 70mm film. Number 2, lektor o tagabasa sa pabrika. Ang taong nagbabasa upang libangin at turuan ang mga manggagawa sa mga tubako at cigar factory noong ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo. Maraming manggagawa ang gumagawa ng paulit-ulit at tahimik na gawain sa loob ng mahabang oras upang hindi sila mainip. May mga taong umuupo sa mataas na plataporma at nagbabasa ng malakas. Siya ang tinatawag na lektor o lektora. Binabasa niyang dyaryo, nobela, kasaysayan, tula at iba't ibang aklat habang patuloy sa pagrolyo at pagproseso ng tabako ang mga manggagawa. Hindi lamang entertainment ang hatid ng lektor. Sa panahong limitado ang access ng maraming manggagawa sa formal na edukasyon, nagsilbi siyang tagapaghatid ng kaalaman sa pamamagitan ng kanyang pagbabasa. Nalalaman ng mga manggagawa ang nangyayari sa politika, ekonomiya, labor at pumipili ng babasahin at nag-aambagan upang bayaran ang lektor. Dahil dito, naging mahalagang bahagi siya ng intellectual at political culture ng mga cigar workers sa Cuba, Puerto Rico, Florida at iba pang lugar. Unti-unting nabawasan ang mga lektor nang lumaganap ang radyo, recorded music,
loudspeaker systems, television, at personal audio devices. Nagbago rin ang disenyo at safety regulations ng mga pabrika, kaya hindi na praktikal ang pagkakaroon ng taong patuloy na nagsasalita sa gitna ng mga ingay ng production floor. Gayunpaman, may ilang cigar factory at cultural institution na nagpapanatili sa tradisyon ng lektor bilang bahagi ng kanilang pamana. Ang modernong katumbas nito ay maaaring podcast, audiobook, radio program o streaming content na pinakikinggan ng mga tao habang nagtatrabaho. Ngunit wala ng aktwal na tagabasa na nakaupo sa ibabaw ng mga manggagawa. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, ka-wow-mazing! Number 1, tradisyonal na typist o office stenographer. Ang trabahong dating puso ng bawat opisina. Bago magkaroon ng personal computer, word processor, printer, email at cloud documents, kailangang may taong espesyal na sinanay upang gumawa ng liham, kontrata, memorandum, report at iba pang opisyal na papeles. Ang typist ay gumagamit ng manual o electric typewriter at kailangang mabilis, eksakto at maingat dahil isang maling letra lamang ay maaaring mga hulugan ng paggamit ng correction fluid, pagbura o pag-uulit ng buong pahina. Ang stenographer naman ay sinanay sa shorthand, isang sistema ng pinaikling simbolo at sulat upang maitala ang mabilis na pagsasalita. Sa mga meeting, korte, hearing, opisina, sinusundan niya ang bawat salitang sinasabi at saka ito itatype bilang kompletong transcript. Sa maraming opisina, ang kakayahang mag-type ng mabilis at kumuha ng dictation ay pangunahing requirement. Kinailangang kabisado ng stenographer ang grammar, spelling, punctuation, business format at confidential na paghawak ng dokumento. Nang dumating ang Microsoft Word, Google Docs, email, digital recorder, speech-to-text software, automated transcription at artificial intelligence, halos bawat empleyado ay natutong gumawa at mag-edit ng sariling dokumento. Dahil dito, lumiit ng husto ang pangangailangan para sa taong ang tanging trabaho ay mag-type ng sulat mula sa handwritten draft o recorded dictation. Kinikilala pa rin ng ONET ang word processors at typists bilang trabaho ngayong 2026, habang aktibo pa rin ang CRIT reporters at simultaneous captioners. Sa kasalukuyan, tinataya ng BLS na magkakaroon pa rin ng humigit kumulang 1,700 CRIT reporter at captioner openings bawat taon hanggang 2034. Ang talagang halos nawala ay ang tradisyonal na office typist na nakaupo buong araw sa harap ng typewriter at ang stenographer na gumagawa lamang ng ordinaryong office dictation. Ka-wow-mazing! Ipinapakita ng 10 trabahong ito na ang isang propesyong napakahalaga ngayon ay maaaring maging bihira o halos mawala pagkalipas lamang ng ilang dekada. Ang switchboard operator ay napalitan ng digital network, ang ice cutter ay napalitan ng refrigerator, ang lamplighter ay napalitan ng automated streetlights, at ang human computer ay napalitan ng electronic machines na kayang gumawa ng bilyon-bilyong kalkulasyon sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit hindi ibig sabihin na nawala ng halaga ang mga taong gumawa ng mga trabahong ito. Sila ang napapanatiling gumagana sa komunikasyon, negosyo, transportasyon, libangan, siyensya at pang-araw-araw na pamumuhay noong wala pa ang mga teknolohiyang ginagamit natin ngayon. Sa maraming pagkakataon, ang mga kaalaman at sistemang binuo nila ang naging pundasyon ng mga modernong propesyon na mayroon tayo. Kaya ang malaking tanong, sa bilis ng pag-unlad ng automation, robotics at artificial intelligence ngayong 2026, alin kaya sa mga trabaho natin ngayon ang mapapabilang sa ganitong listahan pagkalipas ng 20, 50 o 100 taon? Ka-wow-mazing! Maaring mawalan ng isang trabaho, ngunit ang kakayahan ng tao na matuto, magbago at lumikha ng bagong pagkakakitaan ay patuloy na mananatili. Kung nais mo pa ng mga wow-mazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.